Yun, sup guys? For today's video, isi-share ko sa inyo yung mga inner pads ng Evo helmet. Ko-compare natin sila bawat isa. Meron tayo ditong apat na iba't ibang model ng Evo. Iko-compare natin yung mga pads nila sa itsura, tapos sa fitting, kung pare-parehas nga ba kahit iisang size. Yung mga ipapakita ko sa inyo guys na mga model ng Evo helmet, iisang size lang to, which is XL. Ito kasi yung halos lahat ng model dito is mayroon siyang pare-parehong sizes. Kaya etong mga model yung ipapakita ko sa inyo at i-compare natin yung mga pads niya and yung fitting. So samahan nyo ako guys. Let's go! Syempre guys, bago natin simulan, syempre disclaimer lang tayo, hindi tayo helmet expert. Magbabase lang tayo sa actual na pagsukat ngayon dito sa apat na model na to. And doon sa size na gagamitin natin, which is yung XL size. So, let's go! So yun guys, ito yung Evo na XT300. Ganyan yung itsura ng inner pads niya. Meron siyang red lining dito. Tapos meron siyang logo ng Evo nakatahi. Ganyan yung entrada niya, yung butas ng XL. Ayan siya, ito yung pinaka foam. Tapos next, ito yung GT Pro. So meron din siyang lining dito, which is reflectorized. I think yung dito sa XT300 hindi siya reflectorized kasi para siyang tela. Dito, kung mapapansin nyo, reflectorized yan. Ayan yung inner pads ng Evo GT Pro. Meron din siyang logo dito na nakatahi. Yan. Ang mapapansin ko na kagad, medyo malaki yung entrada or yung butas pag XL size sa GT Pro. Ayan, compare mo sa XT300. Ito naman yung susunod, yung AR01. Ayan siya. Kung mapapansin niyo, meron siyang necklining yata ang tawag dito. Tapos ito na yung pinaka foam sa loob, yung cheek pad. Tapos ito yung medyo nagpapasikip sa kanya pag suot mo yung AR01. And ito yung isang model, yung SR09. Ayan yung inner pads niya. So meron siyang dalawang reflectorized dito. Tapos siya lang yung merong nakalagay na emergency. Yan, the rest wala. Ayan, kung mapapansin niyo yung pads. Pagdating dun sa foam, kung mapapansin niyo makapal talaga siya. XL na yan, pero kung titignan nyo, medyo parang masikip yung entrada niya, yung butas. Ayan guys, yung apat na model ng Evo helmet na iisa yung size niya, which is XL. Susukatin natin yan isa-isa. Ayan guys, yung apat na model na i-compare natin sa fitting. Tapos na nating ipakita yung mga itsura ng bawat pads. So magkakaiba talaga sila ng itsura, pati yung mga design. Susunod natin yung fitting, para kahit paano meron tayong idea kung bumibili kayo online. Pero syempre, mas maganda kapag bumibili kayo ng helmet, pupunta kayo mismo sa helmet shop or helmet store. Dapat actual nyo talagang susukatin yung helmet para sa best fit na para sa inyo. Kasi pag online, syempre, tantyahan lang yan. Magko-compare kayo kasi ganito yung helmet ko ngayon. Bibili ako ng helmet na ganito ngayon. Ang size ng helmet ko ngayon is large. Large din ba dyan ako sa binibili ko ngayon? So, para maiwasan na magkamali ng size, mas maganda talaga na sa helmet shop or sa mga helmet store na malapit sa inyo, kayo bibili ng helmet para actual ninyong masukat. So, samahan nyo ako guys, sukatin natin isa-isa yung XL. I-check natin kung kumusta yung fitting sa akin ng bawat model. So, isang size yan, which is XL size. So, samahan nyo ako guys. Siyempre, bago natin sukatin yung helmet, magsusot tayo ng balaklava. Siyempre, alam ko sa inyo, halos lahat ng nag-helmet nagsusuot ng balaklava para siyempre yung pawis hindi direct na napupunta doon sa mga foam ng helmet natin. And siyempre, para stay fresh yung helmet. And isa pa, ang advantage ng may balaklava, madaling suotin yung helmet. Hindi natutupi yung tenga. And hindi nagagaskas yung mga pisngi natin. Unahin natin yung XT300. Yan, kung mapapansin niyo guys, medyo nakalapat yung foam. May konting ano lang, may konting gap. Ayan, meron lang siyang konting gap. Ayan. So, pag suot natin yan, yan siya. Yan, pag isi-shake mo, may konting gap siya, kaya medyo gumagalaw. Ayan. So, ito yung XT300.
Ito yung GT Pro. Ayan, medyo nakalapat din. Pakiramdam ko nakalapat din yung foam sa XL. Parang halos same ng halos same fitting ng XT300. Ayan. May konting luwang lang tong GT Pro. Kapag inaalis tsaka sinusuot yung GT Pro, medyo mabilis. Unlike dun sa XT300, medyo pag sinusuot ko kanina, medyo may parang humaharang. Gawa siguro nito. Ito, yung parang may extension siya. So, next natin yung AR01. Ito yung pagkakaiba niya sa lahat ng model ng Evo helmet, meron siyang ganito. Ayan, nakaseparate talaga siya. Ayan o. Ayan, kaya parang medyo mahirap suotin. Gawa nung nandun sa gilid. Ayan. So, pagdating sa fitting ng AR01, ayan. May awang din siyang konti pero yung kapit niya sa loob mas masikip. Parang yung hinahawakan yung dito ko sa may pisngi. Tapos dito sa may bandang ulo, medyo parang hawak niyang ganon. Ayan o. Ayan. Like dun sa XT300 tsaka sa GT Pro, medyo maluwag siya ng konti. Next natin yung pang-apat, yung SR09. Ayan. Masikip. Ayan o. Halos halos ayaw walang awang. Ayan. Halos walang gap. Ayan. Talagang ramdam ko nakakapit siya dito sa buong pisngi. Tapos dito sa bandang taas. Ayan. Nakalapat talaga siya. Kung yung AR01 nakaganyan, ito medyo closer pa. Ayan. And pag isi-shake mo, ayan o. Talagang sumasama. Ayan o, sikip. Masikip siya yung XL. Ito yung SR09. So yun guys, yung apat na model ng Evo helmet na XL size. Kapag sinusuot ko, ayun yung mga pagkakaiba-iba nila. So nakadepende sa model, brand ng helmet na binibili ninyo yung mga sizes. So hindi talaga pare-pareho, hindi tugma-tugma, hindi porkit XL ka na dito. Possible na XL ka noon sa binibili mo ngayon, pwedeng large ka or medium ka. Pwede ring XL ka noon, pwedeng mas higher, pwedeng nasa 2XL ka. Depende doon sa gawa or sa foam, sa inner pad nung ginagamit sa bawat brand ng helmet na binibili natin. Yun lang guys, na-share ko lang sa inyo yung mga model ng Evo helmet, tapos yung mga sizes niya, yung fitting. So, lahat ng sinukat natin is XL size yon. Different models, 4 na models yon. So, hindi sila pare-parehas ng fitting. Yun lang guys, sana kahit paano may na-share ako sa inyo. Syempre, ride safe lagi. Always peace out.